na ang nikah ay pasok sa pintuan ng muamalat. Ang nikah ay pasok sa pintuan ng muamalat. Wala man nabanggit na ijma, pero kung babasahin natin ang libro ng ating mga ulama, lahat sila ay sinasabi nila na ang nikah ay aqdun minal uqud. Ang aqd is kasunduan. So ang nikah ay kasunduan ng lalaki at babae. Aqdun. Walang scholar maliban sinasabi nila na ang nikah ay aqdun. Bayna tarafain o bayna zawjain. Ito ay kasunduan sa dalawa. So ano yung mapagkakasunduan nila? Yun ang masusunod. Sa muamalat, ibig sabihin ng muamalat, mga transaction sa pagitan ng mga tao. Kumbaga, kung ano yung mapag-usapan natin, yun ang masusunod sa kondisyon walang malalabag na batas ng Islam. Sa mga ulama ng Hanafiya, ang definition nila sa nikah, aqd. Ang Malikiya, aqd. Ang Shafi'iyya, aqd. Ang Hanabila, aqd. So walang scholar, si Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, aqd ang definition niya. Si Sheikh Uthaymin, Sheikh Salih Fawzan, Sheikh Jibrin, at ang mga ulama pa ng mga ulama ng Hanafiya, ulama ng Malikiya, ulama ng Shafi'iyya, ulama ng Hanabila, lahat sila ay binibigyan nila ng kahulugan na ang nikah ay aqdun. Bakit ko kailangan maintindihan nyo to? Kasi po, hindi po siya ibadah. Hindi siya ibadah. Yung kanyang itsura. Magkaiba yung ibada. Ang nikah, nagkasundo ang mga ulama na ibada, ibig sabihin ng ibada bro, pagsamba. Papasok lang siya sa pagsamba sa intention mo, bakit ka mag-asawa. Nakuha niyo bro? Papasok lang ang ibada. Ang pagkakaiba ng ibada at muamala, ang ibada, lahat ng gagawin mo, kailangan may dalil. Bakit 4 na rakaang duhur? Kasi may dalil. Naintindihan? Bakit 3 rakaang ang maghrib? Kasi may dalil. Kung ginawa mo 4 ang maghrib, magiging anong hatol? Bid'ah. Kasi binago mo. Kasi nga, ang ibada, papasok, ang bid'ah, papasok lang sa ibada. So, ang nikah, hindi ka pwedeng maghigpit dyan sa itsura niya. Saan ikakasal? Kailan ikakasal? Ano yung mga kasunduan? Magkano yung dowry? Kasi hindi siya ibadah. Hindi siya ibadah pangkalahatan. Mayroong ilan dyan na ibadah sa mga gawain dyan katulad ng khutbatun nikah, yung binabasa pagkatapos ng nikah, ibadah yon. Pero pangkalahatan, itsura ng pag-aasawa, hindi siya ibadah. Okay? Kaya ano man ang mapagkakasunduan dyan, walang malalabag sa batas ng Islam, hindi ka pwedeng magbawal. Kasi nga, muamalat ang nikah. So, magiging ibadah lang ang nikah, depende sa intention. Kung ang intention mo, bakit ka mag-asawa ay para lang mapangalagaan yung sarili mo sa kasalanan, para masunod mo yung sunnah ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Dito, meron ka? Pag ibada, meron kang ganti pala. Pag ibada, may gantimpala. Pag muamala, wala kang gantimpala. Kasi ginagawa mo yan para sa mundo lang. Naintindihan? Kaya ang ibada, ang nikah, pangkalahatan, hindi siya pasok sa pintuan ng ibadah. Okay? Kasi ang ilang sa mga scholar, hinati nila ang fiqh sa dalawa. Fiqhul ibadah, fiqhul muamalat. Pero hindi lahat ng ulama nagkasundo na ang fiqh ay nahati sa dalawa. May nagsabi na hati sa 3. Sinama nila dito ang fiqhul usra. Fiqhul usra, kabilang dito yung pag-aasawa. Meron pa nagsabi ng fiqh ay nahati sa 4. Halimbawa ni Sheikh Salih Fawzan. Si Salih Fawzan, ang fiqh sabi niya ay 4. Fiqhul ibadat, fiqhul muamalat, fiqhul usra o fiqhul nikah, at saka fiqhul qada. So, hindi po napagkasunduan ng mga ulama na ang fiqh ay nahati lang sa dalawa. Okay. Ano ang hatol sa pag-aasawa? Ano ang hatol sa pag-aasawa? Naintindihan ng pag-aasawa? Ang pag-aasawa, pasok sa pintuan ng muamala. Ang ibig sabihin ng muamalat, hindi ka pwedeng mag-istrikto.
Ang muamalat katulad ng pagbibintahan, pagbibinta, pagpaparenta, pag-aasawa, usapang pamilya, hindi ka pwedeng maghigpit dyan kasi kung ano yung napagkasunduan ng dalawang panig, yun ang ating susundin. Halimbawa, napagkasunduan ng mag-asawa na yung babae, sabi niya, papayag akong maging asawa mo, pero dito lang ako sa lugar namin. Hindi mo ko pwedeng dalhin saan? Sa lugar mo. Pag nagkasundo, masusunod yun. Kasi kung ipapasok mo sa ibada, sa pagsamba, kailangan natin ng dalil. O ano yung condition mo ba? May dalil yan. Na ginawa ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Eh kung muamala, hindi ka na magtatanong ng dalil. Sabihin mo, okay, basta walang malalabag na dalil. Yan ang kaibahan ng ibada at saka muamala. Okay, so sana naintindihan nyo. Ano man ang ilalagay nila na dekorasyon dyan, maglalagay sila ng mga balon, maglalagay sila ng mga pandara o pandi, maglalagay sila ng tarpaulin, o anumang mga decoration, sambulayang, o anumang mga nilalagay dyan, hindi ka pwede maghigpit. Kasi bakit? Kasi muamala siya. Kung magbabawal ka dyan, anong kailangan mo? Dalil. Nagets mo bro, Ismail? Pag may kapatid ka magbabawal sa kasalan, sabi niya bawal ang tarpaulin. Kasi naglagay ka ng tarpaulin. Anong nilagay mo sa tarpaulin? Wedding or nuptial. Tama? Ikakasal si ganito at ganyan. Sabi ko, Ismail, bawal yan. Magbabawalan ka niya. Anong sasabihin mo sa kanya? Bigyan mo ako ng dalil. Gets mo? Paikutin? Bigyan mo ako ng dalil. Kasi bakit? Kasi ang original dito is pagpapahintulot. May mga pictures ka. Pag sabi niya may dalil, bibigyan ka niya ng dalil. Kasi ang pagpipicture is ganito, pinagbawal lang kasi darating sa araw na paghukom, lalagyan mo ng kaluluwa. Dito, tatamaan ka ng dalil. Gets mo? Kung may dalil ka kasi masasagasam. Pero kung nilagay mo lang larawan, pangalan ng ikakasal, anong itatanong mo sa kanya? Dalil. Asan ang dalil mo na bawal isulat yung ano? Pag wala, ang original ay? Pwede. Ano lang kasimple. Sabi niya, bawal maglagay ng decoration. Bawal maglagay ng decoration. Anong tatanong mo sa kanya? Dalil. Kung walang dalil, huwag mo kang pagbawalan. Gets mo yung pagkakaiba? Kaya nga, ang pag-asawa, papasok lang sa ibada kapag pag-uusapan ng ano ba ang intention mo? Nagkasundo ang mga ulama, ittifakan bain al-fuqaha na ang pag-aasawa ay papasok sa ibada hasbal qasd wan niyya. Nakadepende sa intention. Pero hindi nagkasundo ang mga ulama na lahat ng intention ay isa. May mag-aasawa dyan, papasok tayo, may mag-aasawa dyan, ang gusto lang niya, mag-asawa. Walang intention, basta gusto lang niya yung babae, gano'n lang. So, walang gantimpala yun. Walang gantimpala yun. Meron naman dyan mag-aasawa, takot nang makagawa ng kasalanan. So, dito, hindi lang obligado. Meron dyan mag-aasawa, meron siyang hindi tinatayuan. Hindi tinatayuan. Tapos wala pang kakayahan, pinansyal. So ano sa tingin mo? Advisable ba sa kanya? Mag-asawa? May bibigay ba niyang karapatan ng babae? Hindi tinatayuan ng Ismail? Hindi. So anong papayo mo sa kanya? Mag-asawa ka na, para tayuan ka. Hindi nga tinatayuan. Alam nga pipilitin mo mag-asawa yan. Hindi nga tinatayuan. So ang hatol sa pag-asawa sa kanya, hindi kaya-aya. Naintindihan?